Hindi. Ang daling sabihin na, hindi ko narinig eh. Akala ko hindi ako kausap mo eh. Ang dami na. Kaya yung isang kasalanan, dumami. Bakit? Kasi nadagdagan yung kasinungalingan. Tama? Eh, simple lang naman ang, kinikilala mo ba yung magulang mo, magulang mo, para sundin mo? Sino gusto mong utusan ng nanay mo, kapitbahay mo? Ay, ako ba inuutusan nyo? Ay, hindi. Sarili ko inuutusan ko. Nakuha niya. Ang dami. Ay, naku. Hindi ko alam kung nagsimula sa millennials yan. Ibang klase talaga mga kabataan. Yun yung susunod na topic ko sa couples retreat. How to deal with Gen Z. Strong connection between God and His Word. Kaya ngayong umaga, I would like to reiterate, ang naririnig nyo, hindi salita ni Pastor Bob. Ang naririnig nyo, salita ng Diyos. Amen? Abide in me, and I in you, as the branch cannot bear fruit of itself, except it abide in the vine. No more can ye, except you abide in me. Verse 4. The importance of being connected with God. For without me, you can do nothing. So, verse 4 and verse 5 is actually a warning. Warning to Christians who have the tendency to wander. We have the tendency to forget. Kaya napakalaga nung yung sinasabi ni John na huwag kang pawala-wala. Huwag ka na rin ng pawala-wala. Huwag ka na rin ng palate-late. Kasi minsan, inaabutan mo, pagkalahatian na, karamihan ng sauce, naubos na sa introduction pa lang. Eh sa pagkain, ang sarap ng sauce eh. Kaya only sauce tayo pagdating sa McDo. Bakit? Kasi sa Pilipino, sauce pa lang, ulam na eh. At yun yung dahilan kung bakit nawiwili ko sa introduction. Kasi supposed to be, sa pananaw ko, it is the introduction that really lights up the fire. Kumbaga sa mga chef, ito yung slow fire. Mas lalambot yung karne, mas maglalasa yung soup, at mas masarap kainin pag mainit. Kasi ang tendency, pagka quick fire, o yung malakas yung apoy, baka madurog yung ulam. What? Kaya yung introduction ko, yun yung purpose. Na minsan, introduction pa lang, message na. Ha? Sino may narinig ko nung couples retreat? Basta nabiti kami sa intro. Ibig sabihin sa kanya, intro pa rin yun. The importance of being connected. Notice yung verse 6. Nabasa ko na ba yung verse 5? I am the vine, you are the branches. He that abideth in me, and I in him. Tingnan yung relationship, ha?
He that abideth in me, and I in him. Ano ibig sabihin ng pastor? May control ba tayo ron? Yes. Kaya palagi ko ina-emphasize yung lapit, kapit. Paano natin matitiyak na the Lord is still with us? How? Kung ikaw ay nakakapit. Kasi kung meron na makakaalam na malayo ka na sa Lord, walang iba kundi ikaw. Hello? Nag-expect ka ng pagpapala, layo-layo mo sa Lord. Nag-expect ka ng pagpapala, hindi ka naman sumusunod sa Kanya. Modern Christianity, walang ginawa kundi manghihin ng blessing, 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 blessing. Tumutupad ka ba sa sinasabi niya? Tulad niya, magpapasko, yung mga anak, naghahanap ng pamasko. Naging mabait ka ba nitong buong taon? Ilang beses mong sinuway ang magulang mo? Ilang beses mong sinunod? Magbilang ka nga, tignan mo nga kung sino lamang. And yet, pagdating ng Pasko, gusto mo yung pinakamaganda sa'yo. Hello? Hindi lang totoo sa mga anak yan sa pamilya. Totoo yan. Gusto mo nagsasabi, Kristiyano sila. Hello? He that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit. For without me, you can do nothing. Totoo ba to? Oh. Sabi niya yan. Naniniwala ka ba dito? Oh, that's another thing. Kasi pwedeng, alam mo, totoo yan. Pwedeng binabaliwala mo yan. Bakit? Buhay ko to eh. Walang pwedeng makialam dito. Kung saan ako maligaya, doon ako. Tama? Kaya walang pwedeng makialam sa buhay ko. Buhay ko to. Okay. O, tapos na usapan. Pagka ganyan na narinig ko sa isang tao, tatalikuran ko na. Wala na akong sasabihin pa. Why? Kasi tinanggihan na niya eh. Namili na siya. Tama? Ang pinakamahirap gisingin, yung taong gising. Nagtutulog-tulugan. Hindi mo pa pwedeng baguhin ng isang tao na tingin niya wala siya mali. Ang linaw sa Biblia. Pag tinamaan ka dun sa sinasabi ng Biblia, mali ka. Kaya wag mo na gawing katwiran yan. Si pastor, pinatatamaan na naman ako. Hello! Tama na yan! Tama na yung gano'ng excuse. Tinamaan ka kasi meron kang dapat itama. For without me, you can do nothing. Kinukunbi ka na nga, ayaw mo pa. Binibigyan ka na ng pagkakataon, baguhin yung direksyon ng buhay mo, ayaw mo pa. Binibigyan ka ng pagkakataon, pag-aangin ng buhay mo, ayaw mo pa. O, anong tawag doon? Fools. Diba? Ikabubuti mo, ayaw mo. The close connection between Christ and the Christian. He in us, and we in Him. Alam niyo kung ano yung expression na yun? That's relationship. Yan yung pagkinasal, yung dalawa, naging isa. Yun yung diwa ng relationship dito. Nung naging Kristiyano tayo, si Kristo sumaatin at tayo sumakanya. Ano may ibig sabihin nun? Hindi mo pwedeng pag-iwalayin. Kaya wag mong sabihin Kristiyano ka, pagkatapos iba pinaggagawa mo. Hello. Hindi bagay.
Look at verse 6. Ito, warning to. At dapat magising tayo rito. If a man abide not in me. So, obvious na obvious. Alam mo kung sino to. Ito yung wala relasyon sa Diyos. Una-una, hindi siya nakakapit. At makakaasa ka dahil hindi siya nakakapit, hindi siya malapit. If a man abide not in me, this is a warning. He is cast forth as a branch and is withered. The word withered is, hindi lang ito pagtanda eh. Pagtuyot. At aminin man natin sa halaman, lalo kung may sakit ito, may bahagi na natutuyot. At pag natuyot siya, hindi na siya mabubuhay. Kaya kung ikaw yung nag-aalaga ng halaman, alam mo gagawin mo. Usually, pag mag-maintain ka ng halaman mo, dalawa ang gamit na dala mo. Yung kutsara at saka gunting. Para saan yung kutsara? Panggambol sa lupa. Kasi mas malambot yung lupa, mas ihigop ng tubig, ng moisture, magre-retain siya ng, di ba? Para saan yung gunting? Alam mo na. Kasi, every time, itong mga halaman, ito na lang example, itong mga halaman nandito. Ang kitignan, di ba? May nag-aalaga dyan. Pag maaga akong dumarating, nakaupo na ako dyan, may lalapit na tiyak. Dadalawin na yung halamang nakapaligid. Minsan, wala siyang dalang gunting. Minsan, may dala siyang gunting. Pupuntirihin na niya yung patay na dahon. Bakit? Kasi bukod sa nakakapangit, hindi maganda tingnan ang purpose ko, bakit may halaman dyan? Para, ako kasi mahilig ako sa halaman kasi pinupurify niya yung hangin na kapaligid. Kasi yung oxygen na nire-release natin, carbon dioxide na nire-release natin galing sa ating paghinga, pinihigop ng halaman yan. Tapos papakawalan niya pure oxygen. Alam niyo ba yan? Kaya gusto ko napapaligiran ako ng halaman. Yun yung ibig sabihin dito. Every branch that beareth not fruit, he purgeth it. Why? Saan ako? Verse 6 pala, verse 6. If a man abide not in me, he is cast forth as a branch, and is withered, and men gather them, and cast them into the fire. And they are burned. Dati I try to justify this na hindi ito yung impyerno. Pero walang iba eh. Impyerno yan. Yan yung walang napatunayan sa buhay na pag-uugnayan sa Diyos. Kasi bakit siya mababurn? They did not abide. Hello? Verse 7. If you abide in me and my words abide in you, you shall ask what you will, and it shall be done unto you. Tanyo, doon ako nag-umpisa, doon din tayo bumalik. Bakit? Kasi yun yung palatandaan ng tunay na ugnayan. Pananatili. Kaya kung sa Panginoon tayo, hanggang sa uli kapatid, kasama ka.
hanggang sa dulo ng walang hanggan. Kasi yun yung ibig sabihin ng everlasting life. Hello? Yung third point ko. Bakit mahalaga to? Kasi dito nakasalalay kung tayo aabot dun. Saan yung dun? Walang hanggan. Kaya kung ngayon, Kristiyano ka naturingan, takot ka mamatay, something is wrong. Something is terribly wrong. Kasi for to me to live is Christ. Pagka sobrang bigat na nga ng problema, yun na lang yung escape natin. Lord, kunin mo na nga ako. Kagabi, bago ako matulog, kasi ginawa ko nga itong intro ko eh. Siguro nalamigan ako sa aircon. Kasi tinutok ni Bojack doon sa... Yung tamang-tama sa kanya, magkatabi kami. Nung nahiga na ako, nakaranas ako parang heartburn. Gusto ko sumuka. Hindi ko na sinabi sa kanya kasi tulog eh. Pinapakiramdaman ko na kung may paninikip ng dibdib. Pero naramdaman ko yung pagkulunan tiyan. Ano yung prayer ko? Lord, kung ito na yun, patawarin mo na ako sa lahat ng kasalanan ko. Pinagandaan ko na. Bala ko na mag-text sa mga anak ko. Hindi, kasi iba yung pakiramdam ko kagabi. Nabasa ko na to sa Facebook eh. May pananakit sa tagiliran, na lumilipat, yung paghilo na, ang pinaka-iniinda ko yung gusto ko masukan na hindi ako masukan. Nireview ko, ano oras pa ako uminom ng gamot ko, yung panggabi. Kasi kailangan tumalab yun eh. Baka hindi pa lang tumatalab. Hanggang sa, nakatulog ako, nagpe-pray ako. Nagtagal ako sa prayer ko, sa pagsisisi. Pastor, ang dami mong pinagsisihan. Oo naman. Aminin mo naman, hindi ka pa perfecto, marami kang mga dapat. Hello? Alam niyo kung sino pupunta sa impyerno? Yung wala siyang ibang pinagsisisihan. Kasi maligaya siya sa buhay niya rito habang nabubuhay. Delikado yun. But notice, yung warning is, if a man abide not in me. Question, are we abiding in him? Is there a close relationship between you and the Lord? Yun na lang, yung salitang lapit, kapit. Ikaw ba yung malapit sa Kanya? O nagsisimula ka na lumayo sa Kanya? Hello? Ikaw ba'y nakakapit pa sa Kanya? O baka iba na kinakapitan mo? Alam mo yung pagkapit, pagtitiwala yun. Yung paglapit, pastor, relationship yun.
Kaya ka konektado sa Kanya, kaya ayaw mong umiwalay sa Kanya. Kaya dahil malapit ka sa Kanya, wala kang ibang choice kundi kapitan siya. In fact, habang tumatagal ka sa pagkapit sa Kanya, napapayakap ka na sa Kanya, ayaw mo nang bumitaw. Dapat ganun yung relationship. Kumusta kapatid? Sino kayakap mo? Hello? Tama ba yung tanong? Basta tinatanong ba yun? Yes, kasi dapat sagutin mo ngayon yun. Kasi kung hindi ang Lord ang kayakap mo, baka iba. Ang mundo, sa third point ko, i-emphasize ko, ang mundo gugunawin. Bakit? Kasi lahat ng nawiwili sa mundo, kasama doon. Kaya sabi sa Bible, command yun, love not the world. Kung tayo nakakapit at nakayakap sa mundo, baka pag ginunaw ito, kasama ka. If you abide in me, verse 7, and my words abide in you, you shall ask what you will, and it shall be done unto you. Bakit ko inuna to kanina? Sapagkat ito yung pinaka-sentro ng kontrobersiya. Kasi ang Kristyanismo sa ating kapanahonan ay Kristyanismo ng pagpapala. Walang hiningi ang mga Kristiyano sa ating kapanahonan, hindi ang pagpapala na nagmumula sa Diyos. Pagpapala na hindi nakakabit sa pagsunod. Pwede siyang mamuhay ng kahit anong gusto niyang buhay, and yet, ine-expect niya pagpapalain pa rin siya ng Panginoon. Hindi totoo yun. Ayon sa talata. Kasi dapat, ang pinagpapala ng Lord yung mga anak niyang malapit at nakakapit sa Kanya. Tama? If you abide in me and my words abide in you, you shall ask what you will, and it shall be done unto you. Sa akin, yung verse 7, is plain and simple, answered prayer. Pero merong notation yan, may note. Hindi lang siya answered prayer per se. Hindi. Kasi second part yung, you shall ask what you will and it shall be done. Second part. What's the first part? Abide. Hello? Ang sabi ko dito, when our will aligns with God's will, through His Word, you shall ask what you will, and it shall be done unto you. If our will aligns with His will. This is preceded by the word abide. Kaya dapat may basis yung obedience natin. How do we do God's will? By knowing God's will. How do we know God's will? By knowing His Word. Kaya, ang command sa atin, huwag ka lang tagapakinig, kundi tagatupad. Kasi kung tagapakinig ka lang at hindi ka tagatupad, ano sabi sa Matthew 7? You're a fool. Yung buhay mo, nakasandig saan? Tabuhanginan. Dumating ang bagyo, dumating ang malakas na hangin, dumating ang ano tawag mo? Agos? Alon. Nantangay, nagiba. Bakit? Kasi nakatayo, nakasandig sa buhanginan. Alam niyo yung buhanginan? Kamunduhan. Ano yung bato? Yung bato si Kristo. Wala kang ibang kailangan sa buhay kundi si Kristo lang. Sapat na. Hello? Kaya kung tayo nakasandig kay Kristo, walang makakapagkalas sa atin sa Kanya. Si Kristo lang. Wala na iba. Tama ba? Oh, saan ka pa?
Sa nakasandig ang buhay mo, kapatid. At mahalaga ba yung verse 7? Oo, kasi diyan na-apektuhan ang buhay natin. Diyan na-apektuhan yung relasyon natin sa Diyos. Kung totoo yung verse 7 sa buhay natin, totoo rin yung verse 8 sa atin. Yan yung buhay na naluluwalhati ang Diyos. Yun. Herein is my Father glorified. Ano yung herein? If we abide in Him and His words abide in us. You shall ask what you will and it shall be done unto you. So, kung yung buhay natin nasa Panginoon at yung buhay natin pinagpapala ng Panginoon, kasiyahan ng Diyos pagpalain tayo. Yun yung ibig sabihin ng verse 7. And every time pinagpapala tayo ng Diyos, naluluwalhati siya. Take note, hindi siya natutuwa na pinahihirapan tayo. Hindi. Pero sino yung pinagpapala niya? Yung masunurin sa Kanya. Huwag naman natin kalimutan yun. It is closely connected with our obedience and responsibility towards God. Herein is my Father glorified, that you bear much fruit. Doon makikilala na tayo nga ay tunay. Take note, yung verse 8. Ano nagpapatunay na tayo ay tunay? Yung buhay na namumunga, na nakapagbibigay luwalhati sa Diyos. Na pinagpapala niya. Take note, yung pagpapala, palaging kasunod ng buhay na nagpapasako. Kumusta yung 2025, kapatid? Marami ba pagsubok? Hindi mawawala yun. Kasama yun. Pero tanong, pinagpala ba tayo sa 2025? Kung magpapakatotoo tayo, baka may ilan sa atin dito na hindi mo naranasan ang kaginawaan. May dahilan yun. Hello? Kung mula umpisa hanggang katapusan, ang bigat ng buhay mo, something is wrong. Hindi ko naman sinabing pinayabang ka dapat ng Lord. Hindi, wala naman sa Biblia yung payayamanin kayo. Kasi mga nangangaral ng gano'n, magbigay kayo, para yumaman kayo. Di, marami nang yumaman, sila hindi pa rin. Kaya prosperity gospel, kuy daw kayo. Mag-iingat tayo doon. Kasi pangaral mo katotohanan, hindi ka magiging popular. In fact, simpleng preaching ng tungkol sa kasalanan, maraming ma-open. Hindi ka nababalikan. Kasi Joel Osteen, hindi nangangaral tungkol sa kasalanan. Hindi nga siya nangangaral ng impyerno. Kaya tignan mo, dinadagsa yung church niya. Hindi naman tayo nahinggit doon. Bagamat hindi rin naman natin gusto na hindi tayo madagdagan. Hindi rin. Kaya lang, siyempre yung pagdadagdag, nasa Panginoon yun. Nakakasunod kayo? Hindi tayo nagpaparami for the sake ng pagpaparami. Kasi dali magparami. Ang dali. Pero hindi mo gagawin yung dapat mo gawin. Mangaral ng katotohanan. Bakit? Kasi nakaka-offend. Hindi natin sinasadya mang-offend. Pero kung yun yung magiging resulta ng pangangaral ng katotohanan, so be it. Ulitin ko hindi natin sinasadya mang-offend. Pero kung ito yung hinihingi ng ating pag-aaral, katulad nun, pag pinag-usapan natin, sundin ang kalooban mo. Ano yung on top of the list ng kanyang kalooban? Kabanalan. Obedience. Good works. Kapag pinangaral mo yung opposite niyan, marami ma-open. Bakit? May tatamaan na tatamaan. Tama? So, hindi si Pastor Bob nagsasalita.
Siya ay tagapagsalita lang.